Bakit nga ba kailangan kumain ng damo ang mga pusa? May napapansin ba kayo sa inyong mga pusa na bigla na lang kakain ng damo na para bang isang salad lover? Yung tipong naglalakad lang sa bakuran tapos makikita mo siya nakayuko, busy sa panguya ng mga dahon. Nakakatuwa, 'di ba? Pero sabay curious din. Bakit nga ba ginagawa nila 'yon? Gayong ang alam natin na mga carnivore o karne lang dapat ang pagkain ng mga pusa. Well, sa ngayon, samahan mo ako at sabay-sabay nating tuklasin ang sikreto sa likod ng kakaibang ugali na ito. At siguradong pagkatapos ng video na ito, mas lalo mong maintindihan ang simpleng kilos pero malalim na koneksyon ng iyong pusa sa kalikasan. Isipin mo muna ito. Umaga, bagong gising ka, lumabas ka sa hardin para mag-unat o uminom ng kape. Doon mo makikita ang pusa mo nakaupo lang, parang nagmi-meditate. Tahimik siyang nakitingin sa paligid, parang nag-o-observe ng mga ibon, insekto at ihip ng hangin. Pero maya-maya tatayo siya, lalapit sa damuhan at biglang sisimulang ngumuya ng mga sariwang dahon. Sa unang tingin, ang tanong agad sa isip mo, bakit damo? Hindi ba't dapat isda o manok ang gusto? Pero ito pala ang sikreto. Hindi lang basta trip o kalakuhan ng pusa yan. Instinct iyon, likas na gawi na dala pa nila mula sa kanilang mga ninuno. Kung babalikan natin ang mga ligaw na pusa, sanay silang manghuli ng daga, ibon o maliliit na mga hayop. At syempre, hindi naman lahat ng parte ng kanilang huli ay natutunaw sa kanilang tiyan. May mga balahibo, buto at balat na sobrang hirap durugin ng kanilang digestive system. Kaya dito pumapasok ang damo. Parang natural na remedyo ito na tumutulong para mailabas ang mga bagay na hindi dapat manatili sa loob ng katawan. Kadalasan, pagkatapos nilang kumain ng damo, nagiging trigger ito ng pagsusuka na siyang paraan para linisin ang tiyan. Pero hindi lang iyon ang paliwanag. May mga pag-aaral din na nagsasabing baka nagsisilbi itong fiber para sa mga pusa. Sa atin, parang gulay. Hindi man siya pangunahing source of energy pero nakakatulong para maging maayos ang daloy ng pagkain sa bituka. Imagine mo na lang, kumain sila ng maraming protina pero kung walang dumudulong fiber, baka mahirapan din sila sa digestion. Kaya sa kakaibang paraan, ang damo ay parang pangbalanse sa kanilang diet. At may isa pang nakakaaliw na theory. Baka gusto lang talaga nila ang texture at lasa ng damo. Isipin mo, malamig, sariwa at medyo matamis kapag bagong usbong pa ang dahon, lalo na sa umaga na may hamog pa. Para bang refreshing snack para sa kanila. At kung iisipin mo, hindi ba't may mga tao ring bigla na lang nagka-crave ng prutas o gulay kahit hindi naman nila lagi kinakain? Ganon din, marahil ang pusa. May mga sandaling hinahanap nila ang sariwang damo para sa kakaibang satisfaction na dulot nito. Ngayon, baka itanong mo, safe ba ito para sa pusa ko? Ang sagot ko ay oo. Hanggat natural at walang halo ang damo, ang kailangan mo lang bantayan, baka may pesticide, chemical o kahit fertilizer na delikado para sa kanila. Kaya kung may garden ka at alam mong gumagamit ka ng chemicals, siguraduhin mong hindi doon nangingingain ang iyong pusa. Kung sakaling gusto mo namang hayaan siyang mag-grass snack, may mga pet shops na nagbebenta ng tinatawag na cat grass. Karaniwan ay wheatgrass o barley na safe at masarap para sa kanila. Kaya kung medyo worried ka, pwede mo siyang bigyan ng ganito bilang healthy alternative. Pero teka, hindi pa dito nagtatapos ang ating kwento. May isa pang fascinating na idea, proteksyon laban sa parasites. Ayon sa ilang obserbasyon, ang pagkain ng damo ay pwedeng maging paraan para mailabas ang mga bulate o microscopic parasites sa kanilang tiyan. Parang natural cleansing system, kumbaga. At kung iisipin mo, napakatalino ng kalikasan. Hindi nila ito inaral o pinag-aralan gaya ng tao. Instinct lang talaga. Likas na alam ng pusa kung anong makakabuti sa kanya kahit parang kakaiba o nakakatawa ito sa paningin natin. Kung susumahin, tatlong malalakas na dahilan ang meron tayo kung bakit kumakain ng damo ang mga pusa. Una,
para mailabas ang mga hindi natutunaw tulad ng balahibo at buto. Pangalawa, bilang tulong sa digestion o fiber. At pangatlo, bilang natural na proteksyon laban sa parasites. Dagdag pa dyan, syempre, yung posibilidad na nag-enjoy lang sila sa lasa at texture. Kaya kung minsan mahuli mo silang naglalaway habang umunguya ng damo, isipin mo na lang na ginagawa nila ito hindi lang para sa kanilang mga trip, kundi para sa kanilang kalusugan. At alam mo ba, kahit mga malalaking pusa gaya ng lions at tigers ay minsan din kumakain ng damo? Oo, kahit sila na hunters at carnivore ay gumagawa rin ng ganitong mga bagay. Ibig sabihin, hindi lang ito kakaibang habit ng mga pusa sa bahay, kundi parte talaga ng mas malawak na feline family behavior. Amazing, 'di ba? Kung isipin, sa bawat simpleng panguya nila ng damo, nakikita natin ang manipis na linya na nag-uugnay sa ating mga alagang pusa at sa kanilang ligaw na pinagmulan. Kahit domesticated na sila, kahit sanay na sila sa komportableng buhay sa loob ng bahay, dala pa rin nila ang mga ugaling likas na itinanim ng kalikasan. At doon makikita natin na ang pagiging pusa nila ay hindi lang tungkol sa pagiging cute o cuddly, kundi pati na rin sa pagiging survivor at instinct-driven na nilalang. At kung gusto mo pang matuto ng mga kwento, sikreto at fascinating facts tungkol sa ating mga alagang pusa, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell icon para updated ka lagi. Marami pa tayong pagtutuklasin tungkol sa mundo ng ating mga pusa, kaya abangan mo ang susunod na mga videos. Alam nyo na ha,